Araw-araw ang dami nating desisyon na kailangang gawin. May mga maliliit lang at hindi masyadong importante pero mayroon ding malaki ang impact sa buhay natin. Halimbawa, sinong politiko ang iboboto ko? Dapat ko bang subukan ang latest diet craze o break time 0.5 mag-email na lang? Make me a millionaire! Sobrang dami nating desisyon kaya imposible na laging perpekto ang pipiliin natin. Pero maraming paraan para mapabuti ang chances natin. At isang effective na technique ay ang critical thinking. Ito ay isang paraan ng paglapit sa isang tanong na nagpapahintulot sa atin na maingat na suriin ang isang sitwasyon. Alamin ang mga nakatagong issue nito, tulad ng bias at manipulasyon, at gumawa ng pinakamahusay na desisyon. Kung ang critical part parang negative, dahil ganun talaga yon. Imbes na pumili ng sagot, dahil sa pakiramdam na tama ito, ang isang taong gumagamit ng critical thinking ay sinusuri at kinukwestiyon ang lahat ng available na options gamit ang mga tools na nasa kanila at aalisin nila ang lahat maliban sa pinaka-useful at reliable na impormasyon. Maraming iba't ibang paraan ng paglapit sa critical thinking, pero heto ang isang 5-step process na makakatulong sa iyo na masolve ang maraming problema. Isa, i-formulate ang tanong mo. Sa madaling salita, alamin mo kung ano ang hinahanap mo. Hindi ito laging kasing simple ng tunog nito. Halimbawa, kung nagdedesisyon ka kung susubukan mo ba ang pinakabagong diet craze, ang mga dahilan mo para gawin ito ay maaaring natatakpan ng ibang factors, tulad ng mga claims na makikita mo ang resulta sa loob lang ng 2 linggo. Pero kung lalapitan mo ang sitwasyon na may malinaw na pananaw kung ano talaga ang gusto mong ma-accomplish sa pagda-diet, kung ito man ay weight loss, mas magandang nutrisyon, o mas maraming energy, ito ang magbibigay sa iyo ng kakayahan na suriin ang impormasyong ito ng critical, hanapin ang hinahanap mo, at magdesisyon kung ang bagong fad ay talagang nababagay sa mga pangangailangan mo. 2. Kolektahin ang impormasyon mo. Marami niyan sa labas, kaya ang pagkakaroon ng malinaw na ideya sa tanong mo ay makakatulong sa iyo na matukoy kung ano ang relevant. Kung sinusubukan mong magdesisyon sa isang diet para mapabuti ang nutrisyon mo, maaari kang magtanong sa isang expert para sa kanilang payo, o alam mo na, maghanap ng testimonies ng ibang tao. Ang pagkuha ng impormasyon ay nakakatulong sa iyo o timbangin ang iba't ibang options na naglalapit sa iyo sa isang desisyon na nakakatugon sa iyong layunin. Hakbang 3. Ang pag-apply ng impormasyon ay isang bagay na ginagawa mo sa pamamagitan ng pagtatanong ng mga critical na tanong kapag nahaharap sa isang desisyon. Tanungin ang sarili, anong mga konsepto ang gumagana? Anong mga assumption ang umiiral? At logical ba ang interpretasyon ko ng impormasyon? Halimbawa, sa isang email na nangangako sa iyo ng milyon-milyon, dapat mong isipin, ano ang humuhubog sa aking paglapit sa sitwasyong ito? Inaakala ko ba na nagsasabi ng totoo ang nagpadala batay sa ebidensya? Logical ba na isipin na mananalo ako ng pera? Isaalang-alang ang mga implikasyon. Isipin na panahon ng eleksyon at nakapili ka ng isang kandidato batay sa kanilang pangako na mas bababa ang presyo ng gasolina. Sa unang tingin, maganda yan. Pero paano naman ang long-term environmental effects kung mas maluwag ang paggamit ng gasolina dahil mas mura? Ito rin ay maaaring magdulot ng malaking pagtaas ng air pollution. At alam mo na, ilang unintended consequences. Tuklasin ang ibang pananaw. Tanungin ang sarili kung bakit maraming tao ang naakit sa mga pulisya ng kalaban na kandidato. Kahit hindi ka sumasang-ayon sa lahat ng sinasabi ng kandidatong iyon, ang pagtuklas sa buong spectrum ng mga pananaw ay maaring magpaliwanag kung bakit ang ilang pulisya na hindi valid sa iyo ay talagang nakakaakit sa iba. Ito ay magbibigay daan sa iyo na tuklasin ang mga alternatibo, suriin ang sarili mong mga pagpipilian, at sa huli ay makakatulong sa iyo na gumawa ng mas informed na desisyon. Ang 5-step process na ito ay isa lang at tiyak na hindi nito maaalis ang mga mahirap na desisyon sa buhay natin. Pero makakatulong ito sa atin na madagdagan ang bilang ng mga positibong pagpipilian na ginagawa natin.
Ang critical thinking ay makakapagbigay sa atin ng mga tools para suriin ang dagat ng impormasyon at hanapin ang hinahanap natin. At kung sapat sa atin ang gagamit nito, honestly, may kapangyarihan itong gawing mas makatwirang lugar ang mundo.